ang mga Asyano ay mahihina genetically. Ito ang stereotype na kadalasang maririnig natin mula sa mga ibang lahi. Tayo raw ay maliliit, mababagal, at physically inferior kung ikukumpara sa iba, kaya bihira lamang sa larangan ng sports na may mga Asyanong atleta ang sumisikat at nangunguna. Karamihan ng mga major sports ay pinaghaharian ng mga Amerikano, partikular na ang mga African American o mas kilala bilang Black Americans. Isa na nga ang boxing dito, kung saan kadalasan sa mga kilalang pangalan ay lahi nila. Sa katunayan, halos lahat ng mga kinukonsider na greatest of all time ay mga Black Americans. Swerteng napabilang dito ang isang Asyanong nanggaling sa hindi pa gaanong kakilalang bansa noon sa Southeast Asia, si Manny Pacquiao ng Pilipinas, na lubos na hinahangaan dahil sa mga record-breaking achievements na nakuha niya sa kanyang karera sa boxing. Siya ay isang worldwide boxing superstar sa kanyang prime na kahit mga sikat na Hollywood celebrities at athletes ay humahanga sa kanya. Yun nga lang, kasabay ng paglaki ng kanyang pangalan ay may mga tao, partikular na mga katunggali, na nag-iimbento ng istorya para siraan siya. May sabi-sabing gumagamit ng steroids o ipinagbabawal ng substance si Pacquiao at nanggaling ang istorya sa kasabayan niyang boksingero na walang iba, si Floyd Mayweather Jr. Sa mga unang taon na pakikipaglaban ni Manny sa Amerika ay tila tagahanga niya pa si Floyd. Sa katunayan ay makikita itong nanunood ng mga laban ni Pacquiao ringside at nakunan pa ng kamera na tuwang-tuwa sa panalo ni Pacquiao sa laban niya kay Erik Morales. Noon ay hindi pa sila magkaparehas ng timbang na pinaglalabanan, subalit nang umakyat si Manny ng weight division at kasabayan ng pag-akyat ng popularity nito ay dito na naging maalat si Mayweather. Sinimulan niyang ikalat ang maling istorya na ang dahilan kung bakit takot si Pacquiao sa injection para kunan ng blood sample ay dahil gumagamit ito ng performance-enhancing drugs. Ang steroids daw ang dahilan kung bakit kahit sa ilang beses nitong pag-akyat ng weight classes ay napapanatili pa rin ito ang lakas ng mga suntok at bilis ng mga galawan. Ito na rin mismo ang mga ginagamit na dahilan ng mga fans ng mga boksingero na tinalo ni Pacquiao, partikular na ang mga Black Americans. Kahit ni isang beses ay wala namang napatunayang ebidensya na gumagamit nga siya. Si Mayweather pa nga ang nahuling nagturok ng IV fluids bago ang araw ng laban kontra si Pacquiao. Marahil ay naiinggit lamang sila sa mga achievements ni Manny, lalong-lalo na ang pagiging 8th Division World Champion na imposible nang mahigitan. Kahit na natalo na ni Mayweather si Manny ay ginigiit pa rin nilang nang dadaya si Manny. Isang posibilidad kung bakit nila ginagawa ito ay upang siraan ang pangalan ni Pacquiao at isipin ng mga tao na kaya niya nakuha ang mga nakakamahang achievements niya sa boxing ay dahil hindi siya patas kung lumaban. Kung tutuusin nga, ay karapat-dapat isali ang pangalan ni Manny sa usapang the greatest boxer of all time, pero kahit sa listahan lamang ng top 10 greatest ay hindi siya kasama. 9 out of 10 ay mga pangalan ng mga Amerikano. Kung ang basihan ng pagiging greatest boxer ay ang mga magandang nagawa sa loob at labas ng ring, ay hindi pa huhuli si Pacman. Sa labas ng boxing, si Manny Pacquiao ay kilala sa pagiging philanthropist na halos kalahati ng kanyang kinita sa pagboboxing ay napunta sa kawang gawa. Ngayon naman ay may isang bagong Asyanong gumagawa ng ingay sa larangan ng boxing, ang Japanese na si Naoya Inoue. Sa nakakamanghang performance ni Inoue sa kanyang huling laban sa undefeated super bantamweight champion Stephen Coolboy Fulton at maging undisputed, ay maraming mga boxing fans ang nakapansin sa kanyang angking galing. So far, ito ang pinakamalaking panalo ni Inoue sa kanyang boxing career sapagkat si Fulton ay kinukonsider na hari ng kanyang division, kaya ang panalong ito ang nag-angat ng kanyang popularity. Pero kagaya ni Manny Pacquiao noon, kasabay ng kanyang pagsikat ang pagkakaroon ng mga haters. Sabi nila ay mandaraya daw si Inoue dahil hindi tama ang pagbabalot nito ng kanyang mga kamao. Kaya raw ang taas ng knockout ratio niya sapagkat
10 times ang lakas ng kanyang suntok dahil sa illegal hand wraps ayon sa dating boksingero na ngayon ay isa ng boxing commentator na si Timothy Bradley. Hindi lang yan ang tira ni Bradley kay Inoue sapagkat matapos na talunin ni Inoue ang kalahin niyang si Stephen Fulton ay sinabi nitong nararapat iban ang ama at anak na tambalan sa boxing. Nais ng Amerikano na buwagin si Inoue at ang kanyang ama na mula pagkabata ng boksingero ay head trainer na nito. Bago pa naging kilala si Inoue sa boxing ay marami ng mas nauna pang mga boksingero na tinitrain ng kanilang mga ama gaya ni Vasily Lomachenko, Teofimo Lopez, Devin Haney, Jaron Ennis, Sean Porter at kahit na ang defensive genius na si Floyd Mayweather Jr. Kaya bakit ngayon pa na ang isang Asyano na gumagawa ng kanyang sariling pangalan sa boxing ay tatanggalan ng kanyang head trainer na ama? Marahil ay upang mapigilan na mahigitan ang ibang mga boksingero, partikular na ang mga kalahin niya. Pati na nga rin ang self-proclaimed the best ever na si Floyd Mayweather Jr. ay tinitira na rin si Inoue. Gaya ng ginawa niya kay Pacquiao noon ay tila pinaparatangan niya ang Japanese sa indirect na paraan na gumagamit ito ng performance-enhancing drugs sapagkat gusto niya itong lumaban sa US at kunan ng urine at blood tests. Anong klaseng test pa kaya ang gusto ni Mayweather? Kung tutusin ay ginagawa naman ito ng VADA o Voluntary Anti-Doping Association. Napakalakas ng loob ni Mayweather na sabihing sa US dapat lumaban si Inoue at hindi sa Japan, sa kanyang boxing pro career nga ay paulit-ulit lang ginaganap sa Las Vegas na alam naman nating talamak ang dayaan. Naiiba talaga ang trato sa mga Asyanong boxers dahil ang mga paratang na ito ay hindi naman nila binabato sa ibang mga boksingero. Ang mga paninirang ito ay nagpapakita lamang na hindi nila matanggap na may mga Asyano ring malalakas at magagaling at kayang-kayang higitan ang mga accomplishments nila sa boxing. Maraming salamat sa panonood mga bay! Please like this video at leave your opinions down in the comment section. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat!